Hi guys! Kumusta kayong lahat? Ayan, finally, thanks God, nakalabas na ako ng hospital. Kahapon, hindi na ako nakapag-vlog. Hindi na ako nakapag-update sa post kasi nagpahinga. Pag-uwi ko, nagpahinga. Tapos, lang kasi maalimuot. Nakalabas kami ng 5 PM kahapon. Nakala ko nga hindi kami makakalabas kasi nagka-problema sa PhilHealth ko dahil yung nalagay ko sa form doon sa ospital nung na-admit ako kasi may pinapill upan sa akin, and then yung nalagay ko doon lahat ng aking details doon puro prokurato sa husband ko. Syempre kasal na ako, so yun na yung gamit ko. And then dun sa PhilHealth, nagkamali ako ng pag-fill up dahil imbis na ilagay ko yung aguhero, nilagay ko yung prokurato, Jessame, yung ganon. So, problema ako dun. Dahil yung PhilHealth ko na naka-register is nung dalaga pa ako, kaya ayun, pinapunta si Kayla dun sa Danau para asikasuhin, and then ayun, may pinapabayaran sa akin doon na 35,000 dahil matagal na panahon na hindi ko nahulugan. So kinumpute lahat ng total, kinumpute kung magkano yung babayaran ko. Ayun, umabot siya ng 35. Pagkatapos mabuti na lang kasi yung pinabayaran from January to July yung pinabayaran sa akin. So per month yung contribution 100 to 10,000 na monthly income mo is nasa 500 yung contribution mo per month. Kaya yung nabayaran ni Kayla kahapon sa PhilHealth 3,500. And then mabuti na lang kasi binigyan ako ni Mami A ng 2,500 pang dagdag sa aking gastusin sa hospital. Kaya thank you so much, Mami A, for sharing your blessings po, for always sharing your blessings po, lalo na pag mga ganitong may mga ganitong pangyayari, nandyan palagi si Mami A, subaybay sa amin pag may mga hindi mga inaasahan na pangyayari, mga emergency, bigla na lang magme-message si Mami A na mumusta siya, ano na nangyari, and then bigla na lang may papasok na pera sa bank account ko. Kaya thank you so much po. Kasi for almost 6 years na ba tayo guys, nandyan pa rin palagi. Hindi niya pa rin ako iniwan. Kaya maraming salamat po, Mami A. Hindi ko na i-mention yung pangalan niya kasi privacy na din po niya. Thank you so much po, and regards po sa husband niyo po. Na-share ni Mami A na inspired yung husband niya na pumayat na ako, kaka-walking ko, kaya ngayon mag-walking na rin sila. Maganda talaga yung walking for our health po. So, ayan, ayun na nga, kunti na lang yung dagdag ko sa binayaran namin sa PhilHealth kasi yung binigay sa akin, pinangdagdag ko sa pabalik-balik yung sinasabi ko Ayun guys, loading pa talaga ako ngayon, as in grabe yung pagka-loading ko kagabi. Pag-uwi ko, na stress talaga ako kagabi. Hindi ko na sabihin kung bakit ako na stress, basta na stress ako kagabi. Uminit yung ulo ko, hindi ko napigilan yung sarili ko. Parang normal yung BP ko sa hospital, pero pagdating sa bahay tumas yung BP ko, nagalit na naman ako. So ayun, hindi talaga maiwasan, may mga ganong situation dito sa bahay. And then basta move on tayo dun. And then ayun na nga, nag-ready ako kasi mayroon akong isang tao na gusto kong kausapin kagabi. And then hindi ko siya mahagilap. Tawag ako ng tawag, hindi sumasagot. Tawag ako ng tawag, sumigaw na ako, hindi pa rin niya ako narinig. Napaka-imposible para sa akin na hindi niya maririnig yung tawag ko. Kaya nagalit talaga ako. And then ayun, high blood na ako, nakatulog ako ng mga 9, nagready na ako ng damit, nagready na ako ng
ng susuotin ko para pagka bukas hindi na ako papasok dito sa kwarto ko kasi si mama natutulog pa. So, yung ano yung gagamitin ko pagka kinabukasan na nilalabas ko na yon. Tapos yung gamit ko pang duty kasi Friday, sabi ko Friday bukas, so may lakad ako, then didiretso na ako sa duty ko pagkatapos. So, okay na naman ako guys, so po kayong mag-alala sa akin, okay na po ako, and ayoko din na matambay kasi nanghinayang ako sa duty na nawala sa akin ng ilang araw kasi nung Sunday absent ako dahil birthday ni Paul, nag-absent ako. O ilang days na yun, as in para sa akin malaki na yung nawala sa akin na sasahurin ko sana kasi yes po, binibigyan pa rin ako ng allowance ni husband ko kahit na may trabaho ako, pero yung sinasahod ko pang ano ko yun, pang sarili ko po yun. Meron akong gamot na mini-maintain na binabayaran ko every month, so yun, doon ko hinahapak yung ano ko, yung sinasahod ko, doon ko ginagastos sa ano ko, yung mga may mga kailangan ako, scrub suit, may mga parcel ako, binibilang ko ng damit minsan si baby. Tapos, yung ano yung kailangan. Then, yung ngayon talaga na salary, hindi talaga ako gumastos ng hindi kailangan. Yung parang, hindi ako umorder, wala akong parcel talaga this month. Itong July talaga. Kaya sabi ko, iipunin ko yung half ng salary ko. So, nung nakaraang salary, hindi ako nakapag-ipon nun kasi may mga binibili ako, scrub suit, yung Crocs, bumili ako ng Crocs. First salary ko, hindi ko na save kasi sabi ko first salary ko, gusto kong bumili ng gusto ko na maalala ko sa tuwing makikita ko yung gamit na yun, mas sabi ko na ayan yung first salary ko nung nagtrabaho ako sa mansion, yung ganun, gusto ko yung maalala ko. Kaya binilang ko ng bag si Teo, si Sosha, tapos ako bibili na ako ng mga bag. Siguro yung nabili ko na bag mga 2 or 3. First salary ko nakakuha ako ng 3,500 or 5,000, yung mga 5,000 siguro. And then second salary naman, ayun, umorder ako ng damit ko, scrub suit kasi hindi naman araw-araw yung duty ko, pero kailangan ko ng scrub suit na bago dahil yung ibang mga scrub suit ko malalaki na sa akin na ayokong suotin. Pero okay naman kasi mas maganda din maluwag para kung uupo ka, hindi siya pero mas gusto ko yung mas sakto lang sa akin talaga. So from X 2XL, 3XL, 2XL na lang ako ngayon. Yung mga nabili ko na scrub suit siguro nasa mga 6 na. Oo, 6 na. And then, ayun, yung pagka next salary na naman, bumili ako ng Crocs. Yung ganun, yung pag sarili ko, sabi ko, naku, yung sarili ko ngayon, sabi ko, reward ko sa sarili ko na, ito, yung pinagtrabahoan ko, inaano ko. Tapos yung si husband naman, siya naman yung nag-ano ng pagkain, bills, tapos allowance ko, binibigyan pa rin niya ako ng allowance. Tapos alam naman niya kasi na yung sahod ko pinabibili ko ng gamot ko, and then yung sobra yung pinagpa-parcel ko. So this time talaga July, hindi talaga ako nag-parcel talaga, promise. Hindi talaga ako nag-parcel kasi sabi ko nga stop na, sabi ko tapos na ako sa pagbili ng scrub suit, pagbili ng kailangan ko sa duty, tapos na ako ng ganun. So meron ako mga in-add to cart, yung mga in-add to cart ko, mga gamit na baby, pero hindi ko yun check out. Nag-check out lang ako ng dalawang parcel for baby lang, and then mura lang din, nasa worth 500 to 600 pesos lang yun, yung kabili ako ng 5 na damit para kay baby, and then isang laruan. So okay na ako doon. Sabi ko next next salary pag may extra ako, kasi sabi ko mag-iipon na ako. Tapos kasi alam ko naman na hindi permanente yung trabaho ko, kailangan ko din mag-ipon. And then, ayun na nga, mayroon akong 5,000 na nakalagay sa aking parang account ko. Sabi ko, ito isa-save ko to para pag next salary ko, matadagdagan na naman to. Sabi ko, kasi sa isang buwan, 2 beses ako sumasahod. Tapos yung duty ko hindi naman araw-araw. So, minsan sa 1 week or sa per cut off, 6 lang talaga yung minimum na duty namin. So, for 2 weeks, 6 days lang yung duty namin. 6 to 7 or 8 days, depende na yun kung maraming duty yung ibibigay sa akin.
Ano ito? Magic sarap. Asin. Okay, ano yun eh? Cellphone. Hindi mo na. Iwaray na ito. Ayan, kasi pupunta ako ng merkado. Kaya yan, si mama na papabili ng ano. Sarado mo. Papabili ng kulang sa tindahan. So, ngayon nga na nag-duty ako. Si mama yung nagbabantay ng tindahan. Ayun, baka tayo. Meron akong konting naipon doon. Tapos, ayun, may mga hindi inaasang pangyayari. Friday night or Thursday night. Kano sa ba ka nagdalag chocolate? Thursday night. Parang nga Thursday night siguro si Kayla nagdala ng chocolate kasi umuwi yung boyfriend niya July 8. July 8. Wednesday. Okay, Wednesday. July 8, Wednesday. Umuli sa Giuseppe niya na uli ka kanos pag 9. 7 siya na uli. Ha? 7 siya na uli ni adto ka sa ila 8. Uli ko 8. Tapos Thursday night ako kumain ng ng chocolate. Pero alam ko hindi lang 'yun siya sa chocolate. Oo, yung pagka ko ng pagka tonsil, pagka diagnose ko ng tonsillitis, hindi lang 'yun sa chocolate. Oo, hindi lang po 'yun, hindi lang porket kumain ako ng chocolate nagka-tonsil na ako, hindi po 'yun talaga yung reason. So meron pa talaga 'yun. Parang lang nagka kataon lang siguro na kumain ako ng chocolate nung time na 'yon, pero talagang alam ko hindi lang 'yun sa hindi 'yun sa chocolate. And then ayun, siguro ewan ko, basta ayun na nga, nung Saturday medyo masakit na siya pero hindi pa gaano. Sunday, birthday ni Paul, talagang kumain ako, pinilit ko yung lalamunan ko na kumain kasi may sabaw. So nakakain ako pero masama na talaga yung pakiramdam ko, parang Saturday night nilalamig na ako and then parang nilalagnat na ako. Kaya tinulog ko na lang kahit na naka-duty ako. Pero yung tulog ko yung hindi deep sleep, idlip lang. Kasi yung syempre naka-duty ako, yung pasyente priority namin yung pasyente. Yung parang idlip lang na just in case magising yung pasyente na magigising din ako. Tapos Sunday night ganun din, masama yung pakiramdam ko pero nilaban pa rin. Noon na talaga yung Monday na parang feel ko parang namamaga na yung ko, yung dito ko, tapos parang hindi ko na siya mahawakan kasi masakit na pag hinawakan, tapos nakaganon ako palagi kasi feel ko mas naleles yung pain pag ginaganon ko siya. Tapos hindi ko na nalulunok yung tubig, hindi ako kumain. Last kain ko Sunday night dun sa birthday ni Paul, tapos Monday yung kumain, maghapon di ako kumain. Nag-aalala na yung nurse kasi kahit anong bigay sa akin na pagkain, niligyan ako ng parang cake na maliit na dala niya. Tapos binigyan niya din ako ng dun sa office binibigyan ako ng Jayco na donut, hindi na ako kumain. Tapos pizza kasi may birthday, hindi na ako kumain. Itlog, hindi ko talaga siya malamoy-lamoy or malunok-lunok. Kaya ayun, sabi ko kay Titing, magpapa-hospital ako, magpapa-ER ako dahil syempre kami nawala ng check-up noon. Kaya meron sa mga private na hospital, sabi ko diretso na ako sa emergency, pero doon ako sa Damog kasi just in case na ma-admit ako, kasi sabi ko for sure ma-admit ako dahil hindi naman na ma-admit, yung parang sabi ko for sure IV yung ko, pero hindi ko in-expect talaga na ma-admit ako kasi di ba pwede ka namang mag-stay sa ER na hindi ka ma-admit, like kung may yung parang madalian lang na na gamot na i-insert lang sa'yo, parang lang idadaan sa IV, tapos pwede ka na makalabas after ilang hours o ganun. So hindi siya admit, parang lang. Tapos ayun, pag sinabi ako ng doktor na ma'am, need kang i-admit kasi hindi ka maka ng gamot and then kailangan ni antibiotic ka. So ayun, sabi ko sige po, kung ano yung magandang na para mawala yung sakit, yun na lang. So yun na ako, prenasas na, tapos pahinga ako. Sabi ko bakit hindi alas 9 na ng gabi, bakit hindi 12 na,
9 ako na-admit, tapos sabi ko, 12 na, hindi pa rin, humuhu pa yung sakit. Pasakit, ang pasakit, sabi ko, ano ba yung binigay sa akin, hindi, bakit hindi umi-effect yung gamot? And then, sabi ko kay, dumating na si Kayla, siniki, pinauna ko na siya doon. Sabi ko, Dok, pwede ba ako manghingi ng pain reliever? Hindi na talaga, parang gusto ko nang umiyak ka, sobrang sakit. Tapos, ayun, binigyan ako kaagad ng pain reliever. After, na-feel ko talaga, pag-inject talaga ng pain reliever, na-feel ko talaga yung parang umaano sa ugat mo, gumaganon, paakyat. Tapos after nun, ilang minutes lang, nakatulog na ako. Tapos hindi na siya masakit. Yung nakakano kasi naglalaway ako. Tapos yung nahihirapan na nga akong lumunok ng laway. Tapos panay pa ako laway. Tapos pag nilabas ko naman yung laway ko, sorry po sa kumakain, ano naman po, nagdadry naman yung lalamunan ko. Sabi ko, hindi ko na alam ano gagawin ko. Kada lunok, sakripisyo, sabi kong ganun. Tapos hanggang sa okay na, sabi ko hindi masakit, nakakapagsalita na ako. Pero yung parang may bara pa rin pag lumulunok ako. Pero okay, hindi siya masakit. And then, ayun, nilipat na ako sa ward. And then, pagka kinabukasan, sabi ko, masakit na naman siya. Pero, ano pa, hindi pa masyado. Pero, nangingi na ako ng pain reliever. So, inanuhan na ako. Tapos, inorasan pa rin ng doktor na hindi na ako nanghingi ng pain reliever hanggang pagkahapon, pagkagabi, pagka kinabukasan, hindi ako nanghingi ng pain reliever. Kaya sabi ng doktor, kumusta na? Sabi ko, ngayon okay naman Dok, hindi na ako nanghingi ng, kasi nilalagay, nagte-take note din ako. Lahat ng inaano sa akin na gamot, antibiotics, and pain reliever, tinatanong ko yung nurse, ano yan? Tapos sinecheck ko yung oras, sinitake note ko sa note ko, ililista ko kung ano yung inaano sa akin. Dapat ganoon talaga, kung ano yung in-inject sa'yo, magtatanong ka, kasi karapatan mo naman yun na magtanong, kung ano yung in-inject, tapos kung para saan, yun, kailangan natin magtanong. And then, take note din natin kung magkano, ilan yung BP, nung time na nag-vital signs sila sa'yo, take note mo nung oras, tapos yung antibiotic, i-take note mo rin, kasi hindi natin alam, baka na doble na pala yung binigay sa'yo, di ba? Sa banda na kada tatanong mo, tapos yung oras, para alam mo, na, di natin alam, di ba? Like, nag-inject sa'yo yung tapos nagpalitan lang shift, tapos mag-inject na naman sa'yo. Kaya mahalaga na mayroon ka talagang record. Pwede mong sabihin, nag-inject sila ng ganitong oras sa akin, tapos mag-inject yung parang, dapat aware din ka. And then, ayun, sabi ng, mabait yung doktor na nag-assess. Wala akong naging reklamo nung time na inadmit ako na, kasi naasikaso din naman ako ng naasikaso kagad ako, and then okay lang yung may kukwento pala ako sa inyo, wag na lang kasi baka may kumakain, so wag na lang, kwento ko na lang, pero hindi lahat. May kasama ko dun sa loob ng kwarto sa ward na matanda, nasa 89 years old na siya, naka-NGT siya, and then yung anak niya, lalaki, siya yung bantay, nasa around 30 plus or almost 40 na siguro yun. And then, first time na hospital ata ng mama niya, kasi yung sakit ng mama niya, 89 years old, yung sakit, arthritis, first time na hospital, tapos, first time nagpupo. So, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya kasi kinuha ni nanay yung diaper niya. Hindi kaagad nabantayan ng anak niya na yung diaper, hinubad na pala ni nanay. Tapos, sorry po sa kumakain. Hinawakan niya yung diaper niya, tapos nagkamot ng ulo, naghawak sa may NGT niya, naghawak sa may kumot niya, naghawak sa braso niya, nagkalat na talaga. And then, kumbaga na-spread yung amoy sa loob ng kwarto. And then yung para sa akin, parang yung sanay na sa amoy ng mabango. Hindi ako talaga, kasi yun naman talaga yung trabaho ko. So, ito si Nikki. Sabi niya, Ate Gisa, lalabas ako. Sabi ko, huwag kang lumabas.
tara, ano yun natin, simuyin natin to, sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, huwag kang lumabas kasi sabi ko, in the future, yan yung magiging trabaho mo. Sabi ko, dapat masanay ka sa mga ganun. Wag mong ipaparamdam sa pasyente mo na nagdidiri ka or nag-aayaw mo ng ano. Dapat wag mong ipapafeel sa kanila na ganun, yung nararamdaman mo. Yung parang pag hinawakan mo, wag kang mag-aalangan kasi nararamdaman yun ng patient na parang nandidiri to, yung mga ganun. So, inaano ko lang, tinitignan ko siya na nahihirapan talaga yung anak niya. Kaya sabi ko kay Nikki, bilhan mo ako ng gloves. Tapos, ayun, binigyan ako ni Nikki ng gloves. Sabi, ano gagawin mo sa gloves? Sabi ko, basta wag ka na magtanong. Eh, nakaano pa ako, tawag dito, naka-dextrose pa ako. Sabi ko, sige na, gusto kong tumulong kasi nahihirapan yung laki. Kasi hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Nung unahin niyang linisan talaga. Tapos yung ginagamit pa niya yung cotton buds, tapos babasahin pa niya ng alcohol, sabi ko. Tapos tissue, tissue, sabi ko, hindi yan maano kagad ng tissue, kailangan talaga wet wipes. So, ayun, bumalik si Nikki. Sabi ko, bilang mo ko ng wipes kasi wala siyang wipes. So, pabili na ako kay Nikki. Tapos, pagdating ni Nikki, sabi ko dun sa niya, sabi ko, pwedeng tutulungan kita. Sabi niya, sige, nakakahiya sa'yo. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, okay lang sa akin. Sabi ko, sanay ako sa ganito. Tapos, ayun, tinulungan ko na siya. Napabilis, wala pang 3 minutes siguro or 5 minutes natapos ko na. Then penalitan ko yung parang si kuya na mga, sabi niya, parang sanay na sanay ka, ma'am. Ano trabaho mo? Nurse ka ba? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ako nurse, pasyente ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Pabiro kong sabi sa kanya, pasyente ako. Sabi ko, di may lang talaga ako, may idea ako sa mga ganito. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, ayun na nga, natapos na siya kasi sabi niya, hindi talaga niya alam ano yung gagawin niya, ano unahin niya. Kaya nagpapasalamat talaga siya sa akin. Sabi ko, okay lang yan, normal lang talaga yan na hindi natin alam ano yung gagawin natin, lalo na't wala tayong experience sa ganitong sitwasyon. Sabi ko sa kanya, okay lang yan, ganito yung gawin mo, ganito unahin mo, pag ganito. Sabi ko, unahin mo yung niya, kamay niya, tapos yung sa may ulo niya, sa may linisan mo, tapos pababa, tapos syempre na na yung bed, kailangan na talaga yun alisin kasi hindi niya sana alisin yun kasi antay pa siya ng bago. Sabi ko, alisin mo na yun para malinis na, para pagdating ng bago na natin insert. So ayun na, dumating na yung hiningi niya na bedsheet. Nagproblema na kasi nakaupo na ako, nagproblema na naman siya. Sabi niya, ano kaya ang gagawin ko daw, paano ko daw malilipat to kasi nandyan nakahiga yung lola niya. Sabi ko, madali lang yan nga, tulungan mo lang ako kasi kailangan ko ng assist dahil yung kabilang kamay ko hindi ko siya maigalaw-galaw talaga, masakit, pero tinitiis ko lang yung sakit na kaya nagdurugo yung ko kahapon. Ayun, napabilis yung napabilis. Tapos parang sabi ko, hindi na ko na-realize ko, hindi pala hadlang yung kahit na naka-dextrose ka pa, hindi hadlang yung parang tumulong ka lalo na sa taong nangangailangan. Parang sabi ko, wow, nakaka-proud naman. Sabi ko, kahit na naka-dextrose pa ako, nagawa ko pa rin tumulong. Happy lang ako, sabi ko gano'n. And then pagkatapos sinabihan niya ako, sabi niya, ma'am, pwede bang humingi ako ng number mo kasi bibigyan kita ng GCash. Sabi niya sa akin, bigyan kita ng GCash, ma'am. Sabi ko, wag na kuya. Sabi ko hindi walang yun, walang bayad yung pagtulong ko. Sabi ko, umaga, gusto ko lang tumulong. Kailangan bayaran. Sabi ko, hindi mo kailangan bayaran. Kung walang bayad yun, sabi ko, lang, umaga, mahilig lang talaga ako sa palagi ko tinitignan, sina-check si nanay. Sabi ko, palagi kong tinitignan si nanay, tapos pag ginaganan niya yung NGT, sabi ko, nay, wag mo hawakan yung minsan ginaganan niya yung buhok niya, or minsan nanawakan yung NGT niya, ginaganan niya, wag mo hawakan, nay. Tapos, yung pag nag-NGT naman si kuya, tinuturong ko yung pag-ipit mo ng ganito, ganyan. Tapos, kasi napapansin ko yung funnel, pagkatapos nalagay lang, hindi niya binabalot ng plastic o nilalagay ng tissue. Sabi ko, lagay mo ng tissue, yung parang hindi siya ma-open. Sabi ko, mas maganda siguro na ibalutin mo ng plastic o ilagay mo sa Tupperware yung funnel niya para kasi para hindi
magka-bacteria yung yung funnel kasi lalagay mo sa NGT niya, so magiging na yun. Kaya sabi niya, oo pala no, sabi niya ganun. So wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo guys. Move on, nakalabas na nga kami kahapon na zero billing. Wala kami binayaran kahapon sa ospital, pero nakapagbayad kami sa PhilHealth ng 3,500. And then paglabas na, syempre continue yung aking antibiotic for 10 days. So may gamot na reseta sa akin kung amoxicillin, tapos meron pang paracetamol na meron pang isa na mas maano siya just in case na sumakit. So, yung 30 pieces na inano sa akin, 15 pieces lang yung binili ko na antibiotics kasi mahal. And then nag-short na ako ng budget kahapon, kaya sabi ko 15 pesos lang muna yung bibiling ko para pag naubos na saka na lang ako bibili. Sabi ko gano'n kasi baka pwede ako makahingi ng gamot sa sa RHU kung meron sila. Tatry ko. Para di ba makasave ako. Tapos, ano pa ba? So, ngayon, ayun na nga, kasi nag-ready ako ng mga gamit ko. Kasi akala ko nga, Friday ngayon, dahil alis punta ko ng city, tas diretso duty na ako. Ayun pala, Thursday pa lang pala ngayon. Makakainis, no? Okay guys, thank you so much nga pala sa inyo, sa lahat po nang nag-message sa akin, nag-pray po sa akin na sana maging okay po ako. Maraming salamat po sa mga nag-comment kung ano nangyari sa akin. Nagka-tonsillitis po ako, acute tonsillitis. Ano ba yun? Meron pang yun. So, babalik ako, follow-up check-up ko ng July 24, Friday. Oo, July 23 pala, Thursday. Tapos, sa August, sa September pala, whole month of September is hindi ako uwi dito ng Katmon. May isang buwan na bakasyon dun sa trabaho ko. Trabaho ako for the whole month. Sabi ko, yes, finally. Sabi ko, gusto ko yung ganun, yung parang whole month akong hindi uwi sa bahay. Ay, sana gusto ko kasing ipapintura. Ayun, gusto ko siyang ipapintura, kaya plano ko mag-iipon ako. So sa October ipapaano ko to, pero ayoko na siyang paabutin ng October dahil may bisita ako. Baka may bisita ako sa August, kaya gusto ko siyang ipaano. Okay. Ano na yun? Masugod ako. Masugod ikaw? Oo. Uloy man. May bisita ako sa August. So, nagpa-problema ako dahil yung duty ko ngayong July is ilang araw lang, 4 days na. So, 4 days lang ba? So, yung nag-duty ako ng 11, 1, and then 13, 2, tapos duty ko 17, 2, 3, 4, 5, 6 duty lang ako this July. Gano'n ang sahod ko. Ayun. So, hindi kaya. So, kasi payos yung kwarto ko. Kasi pag pumunta dito yung bisita ko, dito kasak sa kwarto sila ipapatulog. And then, ayoko naman na ganito yung ko. Yung kwarto ko. So, sa ako nang nasabihin sa inyo kung sino yung bisita ko na pupunta, kasi hindi pa naman sure, hindi pa rin fix yung date. Basta kagabi ko lang din nalaman kasi tumawag sa akin. So, bibisita daw siya dito, and then namimiss ko na rin siya dahil matagal-tagal na rin kami hindi nagkita. Tapos ngayon gusto niya magbakasyon dito ng Pilipinas kasi matanda na daw siya. And then baka ito na raw yung last na pagbakasyon ng Pilipinas. So, sad naman. Kaya gusto ko na pumunta sila dito ng Cebu, pero gusto niya na i-invite ko siya, yung gano'n, may invite ko siya dito, pupunta siya dito. Kaya mamaya siguro tatawagan ko siya
na para i-invite ko siya dito na pumunta ng Cebu. Sabi niya 1 day lang siya or 1 day lang, and then request ko mag 2 nights kayo dito kasi yung parang bitin kayo sa bakasyon niyo kung isang araw lang kayo dito, pag punta niyo babiyahe kayo dito tapos pagka kinabukasan uuwi bitin. So kaya sabi ko 2 days, bigyan niyo ako ng 2 days dito para at least makapag-stay kayo dito ng hindi nagmamadali. So ngayon pupunta ako ng palengke. Bibili pa pala ako ng pagkain ng baboy kasi hindi pa nabili lahat ni Edmar dahil walang available daw na pollard, kaya pupunta ako ng Katmandaan. Tapos siguro kasi bukas may lakad ako, kailangan kong magpahinga ng maaga mamaya dahil bukas madaling araw ako aalis. Tapos pagkatapos ng lakad ko, diretso na ako sa mansion para doon magantay ng oras ng duty ko. Night shift ako bukas. Hindi naman ako na-overwork guys kasi yung trabaho ko hindi naman siya mabigat. Tapos hindi naman siya nakaka-stress. Okay lang kahit na may mga kunting problema lang. Tapos siguro yung sa tulog lang talaga. Kailangan ko talaga ng vitamins para sa yung puyat, para pagka umagahan makakatulog ka. So yun lang, kasi haba na yung vlog ko na to, i-upload ko na to diretso, so wala nang edit. Kaya guys, thank you so much sa inyong lahat, sa prayers nyo po. Ingat kayo palagi, and huwag kayong mag-alala sa akin guys, laban pa rin. Ito si Mighty Mang, yung ano ba yung tawag niyo sa akin sa una? Uy, Super Mighty. Super Mom. So, ayun guys, thank you so much for watching, and God bless you all. Ingat kayong lahat. Bye-bye. Ay, nga pala guys ha, gusto ko lang klaruhin sa inyo kasi meron nag-message sa akin na sinabi niya sa vlog niya na kaya ako na hospital kasi dahil sa aking pagka-crash diet, dahil nagpapapayat ako, kaya ako nag-hospital. No po, hindi po yun yung dahilan kung bakit ako na hospital. Hindi po yun yung dahilan. At saka po, isang buwan na, kung maano niya, isang buwan na kung nag-stop, hindi naman nag-stop na mag-diet, na isang buwan na ako hindi nag-exercise. Yung kain ko, kumakain ako 3 times a day. Oo, 3 times a day yung kain ko. And then, nag-rice ako. Pero, na-maintain ko yung aking timbang ngayon. Ngayon is nasa 80 kilos ako. Na-maintain ko siya. And then, yung plano ko talaga, 70 to 75 August. Yun yung plano ko. Kasi, yung uuwi guys, isa sa mga nag-challenge sa akin, sa aking pagpapapayat. Oo. At saka, nag-crash diet ako nung pa yun, April, May. Pero the rest nun, hindi na ako nag-crash diet kasi alam ko na hindi siya maganda. So, kumakain ako, yung crash diet ko na yun, na hindi ako kumakain ng kanin, tapos dalawang itlog lang. So, yun, nasabi ko na crash diet yun. Pero the rest, hindi na ako nag-crash diet. So, hindi po dahilan yung pagda-diet ko para ma-hospital ako. Hindi yon, false information po yon. So, ayan, dilan nyo po yun. Hindi masama mag-diet. Yung pagda-diet ko, hindi nakakasama sa kalusugan ko. Bagkos, nakakabuti pa po yun. Oo. At saka, ang laki na ng ko, pinayat ko. Hindi yun sa, disiplina yun sa pagkain. Disiplina yun sa, sa sarili ko. Kaya, ayun. Yun lang po. And thank you so much for watching guys, and see you in my next vlog. Regards po ako sa inyong lahat, and then I'm so excited sa darating this month, or kung hindi first month ng August, from Mayora. Ayan. Ingat pa kayong lahat dyan, and ayan. Okay. Bye everyone. Okay. Regards pala ako kay Tita Sonia. Ayun na nga, nag-message Tita Sonia sa akin.
Okay. Kaya daw ako, pumayat kasi nag-crash diet daw ako. Sabi ng napanood niya. Napanood niya na vlog. Hindi po yun totoo. Hindi ako na hospital dahil sa nagda-diet ako. Maganda nga yun kasi nagda-diet ako eh. Kailangan ko mag-diet para sa sarili ko, for my health. Kaya hindi excuse yung pagda-diet para hindi ka magkasakit. Nagkataon lang talaga yun na tapos hindi pa ako nagmamas, tapos sasakay ako ng tricycle na sobrang maalikabok sa kalsada. Yan, nangangati yung buhok ko. Ayan, hindi ako nagsusuklay kasi naglalagas yung buhok ko. Yan, nakita nyo, kumpul-kumpul na yan. Hayaan ko lang yan kasi at least yung importante, nagsashampoo ako. Ayan. Kumpul-kumpul yan. Yan, parang short hair. So, guys, ayun lang. Ingat kayong lahat. Thank you so much for watching.